Ngayong araw mga bossing, quick review lang tayo about sa sasakyan ni Green GSM. Ano ba ang nasa loob ng isang Green GSM taxi? So ito, quick review lang tayo Tingnan natin kung anong nasa loob. So yun, paano nga ba paganahin si Green GSM taxi? So yun, patayin muna natin. Una sa lahat, tapakan natin yung preno. And then, yan. Isa. Pag nakapula, pindutin nyo pa ng isa. Kailangan magbo-blue siya. Na-green siya. Oh, wait lang Kailangan magbo-blue siya. 3 pindot yun. Yun, pag nag-blue, patay na yan lahat. Kailangan tapakan yung preno mga boss. Tapos, tapak ulit ng preno. Diinan nyo lang yung preno and then push nyo. Yan. Pag nagkulay cyan na siya, umaandar na yan. Ganyan ang kulay kapag umaandar na si Green taxi. And then, tapak lang sa preno. Ito, naka-parking ako. Ito yung reverse pag inikit nyo sa kaliwa. Yan. Sinagad mo, reverse yan. Pag sinagad mo yung ikot ulit, napupunta siya sa drive. Pero kung kalahati lang, kalahating ikot lang yan. Yan. Sumobra tayo. Kalahati lang yan. Konting pitik lang, neutral. And then drive. Kung gusto nyo neutral lang, half lang yung pitik. Yan. Konting pitik lang. Yan. Pag sinagad, yan. Pabilisan, rekta na yan. Reverse. Yan. Sagad ulit. Reverse na yan. Para mabilis ang cambio nyo. Tapos pag pinindot nyo to, yan. Park yan. Ito, meron din tayong ano rito handbrake naman. Pero mas maganda kapag mag-park ka naka-park ka na, naka-handbrake ka pa, di ba? So yan, may USB dito, dalawa yan. Dito kami nagcha-charge cellphone. Ito yung volume niya, kung gusto niyo manual volume. Manual volume yan. So tingnan natin yung likod. Pag kinlik niyo yan, magbubukas yan. Kailangan pala naka-park ka na pag mag-open kayo ng likod Tingnan natin yung likod. Yan, ma-open na yung likod niya. Yan, umakat na. Tingnan natin. So yan, ito yung likod ng Green taxi mga bossing. Yan. May siya. Para sa fire extinguisher. May medical kit. Yan. Yun yung nakalagay niya. Yan. Ito, panghatak. Yun yung nakalagay sa ilalim. Wala pala tong reserva mga boss. Ito yung pindutan para magsara. Ayun yung pindutan sa likod niya. Sa ilalim lang na nakikita yun. So, yun lang naman ang ating mahalagang malaman about kay Green GSM. So kung may tanong pa kayo, yan, pwede siya i-address ng ganyan pag mainit sa side, yan, kabit nyo lang, diinan nyo lang. Yan. Pag tatanggalin nyo, lakasan nyo lang yung hatak. Yan. Pang yan, protekta sa init yan. Meron nga pala rin tong airbag kabilaan. Ito, airbag sa driver. And then airbag sa passenger din. Dalawang airbag niya, boss. Boss. So, yun, may RFID na rin. Yan, RFID tayo. May card na rin ako ng RFID. Ito po yung meter taxi niya. So yan. Click nyo lang tong home. Makikita nyo lahat ang application ni Green GSM. Ito yung 360 niya. Yan. Ito yung makikita nyo yung side. Kabila ang side yan ng gulong sa harap. Ito yung likod niya. Ito mga boss, hindi to nare-record Ano lang to, actual lang na video. Na camera. Yan. Pwede mong i-360 rin, 3D. Pwede mo rin hindi i-3D. Hindi ito nare-record mga boss. Ang nare-record talaga dito sa loob ng sasakyan ito.
Ayan. Tsaka ito. Yung camera sa harap na yan. Yan. Ang pinaka memory niya. At GPS ng sasakyan. Ang nagre-review na ito mga bossing ay mga CS lang. Kung magre-request ka, kung may insidente sa loob na nawala ng gamit or hindi inaasahang pangyayari, masamang pangyayari, pwede mong ipa-request sa CS na i-review ang camera sa loob. And then, kung may banggaan naman sa harap, aksidente, pwede mo ring ipa-review sa CS. So, ito nga pala yung mga magagandang future ni Green GSM dahil meron tayong SOS. Kapag pinindot mo ito mga boss, ito, yung SOS na yan sa gilid ng at ng manibela, 3 seconds mag-a-alarm sa CS yan. At may tatawag sa yung CS kung anong nangyari sa'yo. At meron naman dito, may SOS din para sa passenger. So, yan sa gilid. I-hold lang yan ng 3 seconds, mag-a-alarm niya sa CS at may tatawag ka agad sa inyo para alamin kung anong nangyari sa loob ng sasakyan. So, ito nga pala ang loob ng sasakyan mga bossing. Yan. Lipat tayo sa kabila. Ito nga pala yung unit ko. So, yan. Ating labas. Isa siyang SUV compact na sasakyan. Hindi siya sedan. Isa siyang SUV. Yun yung nakalagay sa manual niya. SUV compact. Marami nagsasabi na sobrang lawak daw ng legroom nito. At totoo naman talaga mga bossing, pag nakasakay ka rito, mamamangha ka talaga sa sobrang lawak. Hindi tulad ng sedan, mas masikip siya. Yan. Yan, sa mga nagtatanong kung gusto niyang discount, ayan po, i-scan nyo lang po yan. Para ma-enjoy nyo yung Senior Citizen PWD. Ayan po yung i-scan sa loob. So yan ang ating loob ng sasakyan. At meron siyang compartment dito. Meron siyang compartment. Naka-leather na rin pala siya, mga bossing. Kasi yung ibang sasakyan, hindi naman naka-leather, diba? Tulad ng SUV, ng sedan ng Toyota. Hindi siya leather. Ito naka-leather na. Maganda yung pagka-leather niya, mga bossing. Hindi siya matigas. Malambot lang. Tapos meron tayong aircon dito. Yan. Aircon po yan. Pwede mong isara. Pwede ring i-adjust ang pagganyan. At kagandahan dito sa mga passenger, pwede silang mag-charge. Dahil meron tayong USB port sa ilalim. Libre po yan sa mga passenger. Sa mga malulubat na po. Pwede po kayong magdala ng charger. At isalpak po dyan. Libre po yan, walang bayad mga boss. So yan, naka-leather na rin po ang driver seat and front seat. Yan. Meron din 20% sa kabila. Kabilaan po yung 20%. Pwede nyo i-scan yan sa mga senior PWD na gusto makabil ng discount ni Green GSM. So, ayun lang mga bossing ang ating quick review kay Green GSM. So, kung may katanungan pa po kayo, ay mag-comment lamang po sa ating video na ito. So, marami nagtatanong kung bakit walang hawakan dito. May nakaban siyang hawakan mga boss, pero wala siyang hawakan talaga. Yan. May nakaabang lang siya. Pwede mong pang palagyan siya. Yan. Meron din doon. Parang nakaabang lang. Maraming na fake dyan. Nakakahawak sila pero wala pala. Nasanay sila sa mga sedan na sasakyan na merong hawakan. At meron din palang yan. Yung ilaw niya sa harap lang, wala siya sa gitna. Yan. Wala siya sa gitna. At meron siyang di-adjust
Yan, pag naiinitan ka, mainit dito sa side, pwede mo siyang i-adjust para mapunta sa gilid para hindi mainit. So, ayun lang naman. At ayun yung battery niya. Yun yung battery system niya. Malaman mo kung ilang range. Ayan ang range sa baba. 129 kilometers pa yung tatakbuhin ng 48% ng battery niya. So, ayan. Quickly, tingnan lang natin yung yung apps ng Green. Yung parang tablet niya sa harap. Tignan natin kung anong meron. So, quick review lang tayo ulit. Ito yung aircon niya, mga bossing. Pwede yung i-adjust. Yan. Ito yung lakasan ng aircon. Ito, pwede mo siyang pindutin. Yung aircon niya is sa harap para hindi siya mag-init yung salamin. Pag sobrang init na ng salamin, yan yung pipindutin mo. Para lumamig agad yung salamin ng harap. Yung windshield niya. At ito yung hazard niya sa gilid. Ito yung power. Kailangan 3 pindot para mag-power on. 3 pindot mga bossing para mag-power on siya. And then, ano mo lang siya, home mo lang para bumalik. Pwede mo siyang i-clear all. Yan. Ibig sabihin, wala nang nakabukas. Pwede. Ito yung taximeter niya. At ito yung settings. Ito yung Bluetooth niya. Yan, makikita mo. Parang cellphone talaga siya mga bossing. Yan, may mga sounds, general settings. Yan, pwede mo siyang kalukutin. Ito yung battery percent niya. Makikita mo kung ilang percent. Pwede mo i-adjust ng 97%. Full charge na siya. Pwede ganun mga boss. Yan. Pwede hanggang ano lang tayo. Yan, 98. Pwede mo siyang i-limit. So, yan, home mo lang. Ito yung radyo niya. Ito yung Bluetooth. Gusto mo kumunik ng Bluetooth. Ito yung radyo. Ito yung manual. So yung mga bossing, wala ka nang iisipin pa rito. Kung may problema naman sa metro mga bossing, ayan, may problema dito, pwede nyo itawag sa visor nyo. Kung nag-hang siya, hindi siya ma-complete. At saka pinaka-the best dyan, pag nag-hang yung ganito, iganyan mo lang siya. Tingnan mo lang yan, i-swipe mo pataas, clear na yan mga bossing. Clear na yan mga yan. Balik na yan sa dati. Mawala na yung hang niya. Sa mga hindi nakakalam kung anong current rate, pagpasok mo pa lang 50 ang current rate niya. Pagpasok mo sa pinto. Tapos yung rate from kilometers niya is 13 pesos 0.50 per kilometer. Hindi nilagay dito yung 2 pesos per minute niya. Pero 2 pesos per minute yan mga bossing. Yan yung calculate ng pamasahe ni Green GSM. So, pag nag-hang, tandaan nyo lang, ganito lang. Yan. Back to a normal na yan mga boss. Pwede kayo manood ng YouTube. Connect nyo lang sa Wi-Fi. Yan. Merong, kung nakakonect ka sa Wi-Fi, pwede ka na mag-YouTube dyan. Pwede ka manood ng movie. Saan nga ba yung kukonek yung Wi-Fi? Ito. Wi-Fi. Yan. Kailangan on mo lang. Naka-hotspot sa cellphone mo. Pwede ka na kumonek dyan. Pwede ka manood ng YouTube, Facebook. So, ayan mga bossing. Sa mga gustong pumasok, at least may idea na kayo kung anong meron sa loob ng Green GSM Taxi. So, ayan.
So, ito nga pala mga boss ha. Importante yung malaman to. Ito yung parking niya. Ito yung mode niya. Kasi yung mode na yan, ano yan, pag pinindot mo yung mode na yan, magbabago yan. Yan, comfort mode, medyo mabilis yan. Mabilis yung takbo niyan. Pero pag in-sports mode mo siya, yun yung sobrang bilis mga bossing. Ang bilis lang kunin ng 80 o 90 kilometers niyan pag naka-sports mode. Pero, eco mode lang tayo para tipid din sa battery. Mas malakas kasi pag naka-sports mode kaya naka-comfort mode. Gagamitin mo lang po nasa expressway ka. Pero pag nandito ka lang sa city rides, eco mode lang tayo mga boss. Kasi meron dito, naglinis siya ng sasakyan. Napindot niya yung napindot niya yung sports mode. Isa siyang driver ng jeep. Kasabay namin, kabatch namin yun. Pagtapak niya, hindi niya napansin na naka-sports mode, biglang sumibat. Nabunggo niya yung likod, wasak ang harap, tsaka yung likod ng nabangga niyang taxi. Sa loob pa lang ng dipo yun ha. Hindi ko alam kung anong nangyari doon, pero tingin ko babayaran niya yun eh. Yung na-damage. Kasi hindi naman pwedeng, hindi ko alam kung pasok sa insurance yun ha, GSM to GSM eh. Ang insurance. Hindi ko lang alam mga boss ha, pero wasak talaga yung likod. Kaya yung harap niya, yung salamin, wasak. Dahil nga naka-sports mode. Ito ang number 1 yung titignan. Kailangan eco mode lang mga bossing. So yun lang. Ito pa pala. Pag kinlik nyo yan, mag-o-open yung likod. Tapos kung gusto nyong tinatamad kayong lumabas, pwede nyong isara yan gamit itong apps. Trunk control. Pag pinindot mo yan, sasara yan. So, window close. Ayan din. So, yun lang. Yun lang naman ang dapat tandaan mga bossing. So, good luck sa mga papasok mga boss.